Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-11 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ipinaliwanag ni Pedro ang kanyang ginawa. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa Judea na ang mga hindi Hudyo ay tumanggap din ng salita ng Diyos. Kaya pagbalik ni Pedro sa Jerusalem, sinalungat siya ng mga kapatid na Hudyo na naniniwalang ang mga hindi Hudyo ay kinakailangang magpatuli muna bago maging kaanib nila. Sinabi nila kay Pedro, "Ikaw ay isang Hudyo. Bakit ka nakituloy at nakikain sa bahay ng mga hindi Hudyo na hindi tuli?" Kaya ipiniliwanag ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari mula sa simula. Sa kultura ng mga Hudyo, ang ninuno nilang si Abraham ay pinili ng Diyos Ama. Kahit matanda na siya at wala pang anak, pinangakuan siya ng Diyos na ang kanyang angkan ay darami na singdami ng bituin sa langit at bibigyan siya ng lupang puno ng gatas at pulot. Sila ang magiging lahi ng Diyos Ama sa mundo. Sila ay dapat mamuhay ayon sa mga kautusan ng Diyos at hiwalay sa mga lahing di naniniwala sa Diyos. Kasama na dito ang pagpapatuli ng mga kalalakihan. At itinuturing ng mga Hudyo na ang mga lahing hindi naniniwala sa Diyos ay hindi banal at marumi. Kaya naman hindi sila nakikisalamuha sa mga hindi Hudyo. Kaya naman binabatikos ng mga Hudyo si Pedro sa kanyang ginawa. Ngunit tama kaya ang pagbabatikos nila kay Pedro? Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi niya, "Habang nananalangin ako sa luksod ng Joppa, may ipinakita sa akin ang Diyos. Nakita ko ang parang malapad na kumot na bumaba mula sa langit. May tali ito sa 4 na sulok at ibinaba sa tabi ko. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Ang mga lumalakad, kasama na rito ang mga mababangis, mga gumagapang, at mga lumilipad. At narinig ko ang boses na nagsasabi sa akin, 'Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain.' Pero sumagot ako, 'Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at pinagbabawal kainin.' Pagkatapos, muling nagsalita ang tinig mula sa langit, 'Huwag mong ituring na marumi ang kahit na anong bagay na nilinis na ng Diyos.' 3 beses na ulit ang pangyayaring ito at pagkatapos ay hinila na pataas ang kumot. Ng mga oras ding yon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaki na galing sa Cesarea. Inutusan sila na sunduin ako. Ipanaliwanag dito ni Pedro ang kanyang pangitain ukol sa mga malinis at maruming pagkain. Naipaliwanag na natin ito sa nakaraang kabanata, na lahat ng nilinis ng Diyos ay huwag nating ituring na marumi. Ito ay hindi lamang nagpapatukoy sa pagkain, kundi ganun din sa mga tao at mga lahi. At ito ang dahilan kung bakit pumayag si Pedro na makisalamuha sa mga hentil tulad ni Cornelius. At hindi lang yun, kundi ipamahagi rin ang magandang balita sa kanila. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, madalas akong makaranas ng pagmamataas
kapag nakakasalamuha ko ang mga di naniniwala. Tulad ng mga Hudyo, mataas ang tingin ko sa aking sarili at mababa ang tingin ko sa di naniniwala. Ito ay maling pag-iisip at maling pananaw sa pagiging Kristiyano. Katulad ng halimbawa ni Jesus na nakisalamuha sa mga makasalanan upang sila ay mabigyan ng kaligtasan, ano pa kaya ang isang tulad kong tagasunod lamang? Kapatid, kailangan kong kaawaan ang mga di pa nakakakilala kay Jesus. Dapat nating isipin na sila ay papunta sa impyerno kung hindi nila makikilala si Jesus, na siya namang kalagayan natin bago tayo naniwala. At kung mamahalin ko ang aking kapwa bilang pagsunod kay Jesus, dapat ko silang sabihan ukol sa magandang balita. Ang magandang balita ay dapat ipamalita sa lahat, hindi sa iilan o sa mga piling tao lamang. Ang bilin sa atin ni Jesus ay ipamalita ito sa buong mundo na walang kinikilingan at sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi. Alam nating mahirap magbahagi ng magandang balita sa mga taong hindi nakakakita ng kanilang totoong kalagayan. Dahil iniisip nila na hindi nila kailangan ng kapatawaran. Karamihan sa atin ay nagsasabing tayo naman ay isang mabuting tao. At kung ipapakita naman natin ang kanilang mga kasalanan, malamang ay magalit lamang sila sa atin at hindi tayo pakinggan. Ang sinasabi ko sa aking sarili, walang masama kung susubukan kong ipaalam ang magandang balita. Kung ayaw nilang makinig, ipagdadasal ko na lang siya. At kung siya naman ay maniwala, purihin natin ang Diyos Ama. Tandaan lamang natin na Diyos lamang ang maaaring magbago ng puso ng isang tao. Huwag nating husgahan ang ibang tao kung sila ay karapat-dapat mabigyan ng magandang balita. Ito ay dapat nating ipamahagi sa lahat, di lamang sa iilan o pili. Ito ay para sa lahat. Basahin natin. Sinabi ng banal na Espiritu sa akin na huwag akong mag-alinlangan sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelius sa Caesarea, sumama sa akin itong 6 na kapatid natin na taga-Jopa. Pagpasok namin doon, ikinwento ni Cornelius sa amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay na nagsabi sa kanya, "Magsugo ka sa Jopa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya." At nang magsalita na ako, napuspos sila ng banal na Espiritu, tulad din ng nangyari sa atin noon. At naalala ko ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa banal na Espiritu." Huwag tayong mag-alinlangan na makisalamuha sa mga taong iba sa atin. Diyos na mismo ang nagsabi kay Pedro na isang Hudyo na huwag ituring na marumi ang mga Hentil. Kaya naman ang aral sa atin ay huwag din mamili kung kanino natin ipamamalita ang magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating makita na lahat ng tao ay anak ng Diyos, lalaki man o babae, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, mabait man o masama.
lahat tayo ay maaaring mahasikan ng binhi ng magandang balita. Huwag tayong humusga sa ating kapwa kung karapat-dapat silang mabigyan o hindi. Ang sa atin ay maghasik. Iiwan na natin sa Diyos Ama ang pagbabago ng kanilang puso. Basahin natin. Kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ang ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo ay ibinigay din niya sa mga hindi Hudyo. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Nang marinig ito ng mga kapatid na Hudyo, hindi na nila binatikos si Pedro. Sa halip ay nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, kung ganoon, ibinigay din ng Diyos sa mga hindi Hudyo ang pagkakataon na magsisi para matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Diyos na kalooban niyang magkaroon ng kaligtasan ang mga hentil, na kung saan tayong lahat ng mga Pilipino ay kasama. Purihin natin ang Diyos sa biyaya at habag at pagmamahal na di mapapantayan. Huwag nating sayangin ang biyayang ito, kapatid. Lumapit tayo kay Jesus, magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan at mamuhay alinsunod sa kanyang mga kautusan. Basahin natin. Ang Iglesia ng Antioch sa Syria. Simula nang mamatay si Esteban, nangalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Pero ang ibang mananampalataya na taga-Cyprus at taga-Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus, maging sa mga hindi Hudyo. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem, kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. Pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Pinapatnubayan siya ng banal na espiritu. At matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Nagsisimula ng kumalat ang magandang balita di lamang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga hindi Hudyo. At dahil dito, dumarami ang sumasampalataya at lumalapit kay Jesus. Tingnan muna natin ang mapa para mas maintindihan natin ang mga lugar na pinuntahan ng mga tagasunod. Ang Phoenicia ay ang lugar kung saan makikita ang mga bayan ng Tyre at Sidon. Ang Antioch naman ay nasa Syria, sa bandang norte ng Israel. Ang Cyprus ay isang isla sa dagat Mediterano, at ang Cyrene ay nasa kanluran ng Jerusalem na nasa kontinente naman ng Africa. Sa pagkabuhay muli ni Jesus, kakaunti pa lamang ang mga tagasunod na nakakita at nakarinig mismo sa Kanya. Isa dito si Bernabe.
Mahalagang maintindihan natin ito sapagkat habang naipapamahagi ang magandang balita, di natin maikaila na madaling magkaroon ng mga maling pangunawa o di kaya naman mga maling pagkakaintindi ang mga tao. Noong mga panahon na yon, wala silang Biblia na katulad natin sa kasalukuyan. Ang magandang balita ay naipapamahagi sa salita lamang. At dahil dito, ipinadala nila si Bernabe upang siguruhin na tama ang pagkakaintindi ng mga tao sa mga turo ni Jesus. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi ganun din sa mga hindi Hudyo. Sa kasalukuyan, ang salita ng Diyos ay maaari nating mabasa sa kahit na anong oras, kahit saan tayo magpunta, gawa ng internet, ng mga cellphone at mga computers. Nakakalungkot din makita na marami rin ang maling pagtuturo, maling paniniwala, maling pag-iisip. Marami sa atin ay nalilinlang ng mga huwad na propeta. Kung sa panahon ni Bernabe ay kailangan masiguro na tama ang pagkakaunawa ng mga naniniwala, lalong-lalo na ngayon na dapat nating masiguro na tama ang pagkakaintindi ng mga nakakarinig at nakakabasa. Ano-ano ba ang mga maling turo ngayon? Una, marami na sa atin ang nakarinig ng prosperity gospel na maniwala lamang tayo ay bibiyayaan na tayo ng Diyos ng masaganang buhay. Kapatid, ang buhay ng tao ay may panahon ng karangyaan at kakulangan. Ang paniniwala ba natin sa Diyos ay sa panahon lamang ng karangyaan? Pangalawa, marami ang nagsasabi na sila ay napili ng Diyos, sugo ng Diyos, o di kaya anak ng Diyos. Madaling magsabi ng ganitong mga bagay, ngunit alam nating si Jesus lamang ang ating dapat paniwalaan. Kung ang mga taong kung tawagin ay propeta ay di tayo tinuturo kay Jesus, alam na nating mali ang turo nila. Pangatlo, nakarinig na rin tayo ng paniniwala na lahat ng tao ay mapapatawad ng Diyos sa kalaunan dahil ang Diyos ay mapagmahal. Mawawala na ang parusang nakalaan sa mga kasalanang walang kapatawaran. Kapatid, mali ito. Ito nga ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus. Dahil kailangan na mayroong kabayaran ang ating mga kasalanan. Pang-apat, nakarinig na tayo na kapag tayo ay namatay, tayo ay mawawala na lamang na parang bula. Pinaniniwalaan ito ng mga tao dahil gusto nila na ituloy ang kanilang maling pamumuhay. At kung sila ay mawawalang parang bula kapag sila ay namatay, makakaiwas naman sila sa parusang nakalaan para sa kanila. Kapatid, dadating din ang araw ng paghahatol para sa lahat ng tao. At tayo ay hahatulan ayon sa lahat ng ating nagawa, naisip at nabigkas, tama man o mali. Ito ang itinuro ni Jesus sa atin. Ilan lamang ito sa mga maling paniniwala na lumalaganap sa ating mundo ngayon. At ang mga ito ay pawang maling pagtuturo. Matuto tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Kilatisin natin ang lahat ng ating naririnig at siguruhin natin na ito nga ang turo ng Biblia. Huwag tayong magpadala sa mga salitang maganda sa ating pandinig kung ito naman ay magdadala sa atin sa araw ng paghahatol. Makitid ang daan papunta sa langit. Buksan natin ang ating mga mata
at matuto tayong makinig. Basahin natin. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong yon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus. Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu na may darating na matinding taggutom sa buong mundo. Nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. Kaya nagpasya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpapadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kanilang makakaya. Ipinadala nila ito sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo para ibigay sa mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. Sa Antioch, sina Bernabe at Saulo ang kanilang naging mga pastor upang magturo sa kanila ng magandang balita. Dito rin nagsimulang tawaging Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ganito ang pamumuhay ng mga unang Kristiyano. Sa mga babala ni Agabus sa pamamagitan ng banal na espiritu, sila ay nagtutulungan sa panahon ng paghihirap. Sa kasalukuyan, ang kawang-gawa ng mga naniniwala ay ating mababalitaan tuwing tayo ay nakakaranas ng sakuna. Sa ating lipunan ngayon, ang mga sakuna ay madaling naipapamalita sa mga tao. Gayahin natin ang halimbawa ng mga unang tagasunod at mag-alay ng tulong sa ating mga kapwang nasa lanta. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang panahon ng pagtulong sa kapwa ay di lamang sa mga panahon ng sakuna. Marami ay mayroong pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng mga matatanda, mga ulila, mga may kapansanan, at ang karamihan ng mga mahihirap. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makapagkawang gawa din. Kaya naman, gawin natin ang ating makakaya, kahit sa maliit lamang na paraan para makatulong sa ating kapwa. Ito ay tanda ng ating pagiging tagasunod ni Jesus, kung tutulong tayo sa mga nangangailangan. Huwag nating isipin na ang ating ibinigay na tulong ay di naman mapapansin. Naaalala mo ba, kapatid, ang turo ni Jesus sa biyudang nagbigay ng 2 kusing sa templo? Basahin natin ito, ang kaloob ng biyuda. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." Pag-isipan natin ang itinuturong ito ni Jesus ukol sa pagbibigay. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen.
Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-11 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.